May mga sandali sa buhay ng lalaki na tahimik mo na lang marerealize. Hindi ka talaga napapansin at masakit iyon. Pero totoo, ang atraksyon ay hindi nasusukat sa effort o sa mga binibigay mo. Nanggagaling ito sa kung sino ka kapag naroon ka. Siguro naranasan mo na rin yon. Ngitian ka ng babae pero isang segundo lang, tatalikod din, matawa siya pero hindi sa'yo. At unti-unti, parang hindi ikaw ang nakikita niya, kundi yung papel lang na ginagampanan mo. Alam ko ang pakiramdam niyan, yung mga gabing nakahiga ka lang, inuulit sa isip mo kung ano sana ang sinabi mo, ano sana ang ginawa mo, at bawat pagkakamali, parang marka sa pagkatao mo. Hanggang sa isang araw, may napagtanto akong brutal, pero nagpapalaya. Hindi nawawala ang interes ng babae dahil hindi tayo sapat. Nawawala ito dahil sa paraan ng pagdadala natin ng sarili. At doon ko unang nakita ang pattern. Hindi pala dahil malas ako, hindi dahil may mas gwapo o mas mayaman, kundi dahil ako mismo ang may mga ginagawa na unti-unting sumisira sa sarili kong halaga. Pare-pareho ang sitwasyon, iba-iba lang ang mukha ng babae, pero iisang ending. At lagi kong tanong, bakit kapag mas pinipilit kong magustuhan nila ako, mas lalo silang lumalayo? Hanggang sa naintindihan ko, hindi effort ang susi, kundi energy, hindi salita ang nag-a-attract presensya. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 8 pagkakamaling muntik nang mag-define sa buong pagkatao ko. Mga maling paulit-ulit kong ginagawa hanggang sa makita ko na ang pattern at doon talaga nagbago ang lahat. Mistake number 1, pedestalizing too early. Kapag nilalagay mo siya sa taas bago mo pa siya kilalanin, tinatanggal mo ang mystery. At kapag naramdaman niyang ikaw mismo ang naniniwalang mas mataas siya, nawawala ang tensyon. Gaya noong girl sa cafe. Noong una ko siyang makita, para akong naligaw sa ganda niya. Ngumiti ako agad, nagtagal ako kahit tapos na dapat ako. Pero umuwi akong parang maliit. 1 linggo ang lumipas, nagbago ako ng mindset. Maganda siya, oo, pero kiyaban niyang sumabay sa mundo ko. At doon siya unang tumingin ng matagal. Doon ko naramdaman kapag hindi mo binibigay ang korona, kusa niya itong hahabulin. Mistake number 2, over-explaining yourself. Ang taong sigurado sa sarili, hindi nagmamadaling ipagtanggol ang imahe niya. Dati, kapag sinabihan akong tahimik mo pala, agad akong nagpapaliwanag. Ngayon, simple lang ang sagot ko, depende kung kanino. At doon nagsisimula ang curiosity, hindi sa salita kundi sa katahimikan. Mistake number 3, chasing every signal. Hindi lahat ng smile, reply, or like ay sign ng interest. Minsan bored lang siya, minsan polite, minsan gusto lang niya ng kaunting ego boost. Kapag hinahabol mo ang bawat maliit na signal, nawawala ang balance at nawawala ka rin. Observe patterns, not moments. Mistake number 4, blocking instead of flowing. Kapag masyado kang controlled, parang may invisible wall sa pagitan ninyo. Flow comes from comfort, hindi sa pagiging perfect, hindi sa pagiging mysterious, kundi sa pagiging present. Mistake number 5, seeking approval. Ito yung tahimik na sumisira sa attraction. Kapag hinihintay mo munang approve siya bago ka maging ikaw, nagiging performance ang lahat. Connection dies the moment you start performing. Mistake number 6, hiding behind masks. Cool guy, funny guy, stoic guy, chill guy, lahat yan maskara kung hindi ikaw yan sa loob. Ang pinakamalakas na presensya ay nanggagaling sa lalaking kalmado sa sarili kahit walang pumapalakpak. Attraction is energy. Respect is earned by presence. Connection grows in truth, hindi sa pagpapakitang gilas.